rate pa sa labas ng Metro Manila. Wala namang imik ang dalawa na huling Chinese national na naharap sa patong-patong na kaso. Inaalam pa ng pulisya kung meron pang ibang kasabwat ang grupo. Dano Tingkong, naka-alerto, 24. Malapit na makapagdala ng baril ang ilang prosecutor ng Department of Justice. Sinang-ayunan ito ng pulisya dahil batid daw nilang may banta sa buhay ng ilang prosecutor. Issue ng permit to carry firearms para sa kanila. Pero hindi lahat ng DOJ prosecutor ay papayagang makapag-armas. Yun lamang daw kung may mga hinahawakang sensitibong kaso. Ang bili naman ni Justice Secretary Laila de Lima sa mga prosecutor na papayagang makapag-armas, maging maingat at wag abusuhin ang naturang pribilehyo. We have this event kanina na we have entered into a MOA para, ma-facilitate yung pag-i-issue ng permit to carry. But let me clarify na hindi ibig sabihin yan makakakuha na kaagad kami. Lahat na prosecutors ng DOJ, dadaan din sila sa process. Pero hindi pa man po tuluyang na ipatutupad ang pag-aarma sa mga prosecutor, tila may isa nang umabusok. Isang prosecutor ng Department of Justice ang namaril ng isang kotseng nakaparada sa harap ng kanyang inuupahang bahay sa lungsod ng Quezon. Sugatan ang may-ari ng kotse. Si Victoria Tulad, naka-alerto 24. Sugatan ng lalaking ito matapos tamaan ng tumansik na shrapnel nang barilin ng state prosecutor na si John Resado ang kanyang kotse alas 10:30 kagabi sa Quezon City. Si Resado ang isa sa mga prosecutor na humawak sa drug case laban sa Alabang Boys noong 2009. Ayon sa biktima na kinilalang si Carlo Lim, nakaparada siya sa tapat ng gate ng bahay na inuupahan ni Resado dahil wala ng ibang mapwestuhan. Doon din daw kasi siya pinapwesto ng kanyang nobya na landlord ni Resado. Sabi niya, alam mo bang gate yan, hindi ka pwedeng pumarada lang dyan sa harapan? Sabi ko, ba't kayo nagagalit sa akin? Mismong may-ari ang nagpaparada. Sabi niya, ganun, mayabang ka. O, hala ka, lumabas tayo. Paglabas ko, yun nga, sinipa niya na malakas yung kotse. Tapos kinuha niya yung baril niya. Binaril niya yung kotse. Matapos tutukan ng baril si Lim, agad daw umalis si Resado lulan ang kanyang sasakyan. Ayon sa mga may-ari ng bahay, sinubukan nilang kausapin ng mag-iina ni Resado pero hindi sila pinagbuksan. Hinala tuloy nila ang maaaring epekto lang ng alak ang reaksyon ni Resado dahil iba ang pagkakakilala nila rito. Mabait naman. Nagulat nga kami kung bakit naging ganun yung reaksyon niya kanina. Nahaharap ngayon si Resado sa kasong malicious mischief, physical injuries at grave threat. Hindi naman porket fiscal nasa may authority ka, simpleng bagay lang, kailangan gamitin mo na yung baril mo. Yung mga nagdadala ng baril kasi, nagpapadala rin sa baril eh. Di ba? Dapat sila ang magdala sa baril. Victoria Tulad, naka-alerto, 24. Pinuntahan po ng GMA News ang tanggapan ni Prosecutor Resado sa Department of Justice para kunin ang kanyang paliwanag pero nakasarado ang opisina. Hindi rin niya sinasagot ang aming mga tawag sa telepono. Pagnipis ng kagubatan ang tinuturong dahilan ng matinding pagbaha sa lungsod ng Butuan sa Agusan del Norte. Katunayan, mismong yung ilang residente aminado na pagtotroso ang isa sa mga pinagkukunan nila ng kita. Kaya naman sa kabila ng panganib sa kalikasan, may agam-agam sila sa pagpapatupad ng total log ban. Nakatutok doon live si Salima Refran. Salima! Mel, nahaharap ngayon sa malaking pagsubok ang mga residente binaha sa Barangay Dos Golden Ribbon. Nawalan na nga sila ng mga tahanan, posibleng mawalan pa sila ng pagkakakitaan. Sinamahan namin ang ilang evacuees sa pag-uwi sa kanilang mga bahay. Halos maluha ang ilan sa kanilang dinatnan. Si Annelyn hindi alam ang gagawin na makitang lubog pa rin sa tubig ang kanyang bahay. Ang agos ng tubig, malakas. Hindi kami makatulog. Tapos yung mga anak ko, alis ko na sa bahay. Si Jigger naman, bumalik sa alaala ang malagim na nangyari. Medyo nang takot din kasi meron kaming mga anak, mga bata. Tapos baka malunod pa. 40 bahay rito hanggang bewang pa rin ang tubig sa ngayon. Ang numinipis sa kagubatan tinuturong dahilan sa pag-apaw ng Agusan River na nagdulot ng pagbaha. Aminado ang mga residente, bahagi sila ng dahilan kung bakit nangyari ito.
Sa tala ng Butuan government, 6,000 residente nagtatrabaho sa logging industry. Kahapon, tumambad sa amin ang malalaki at napakaraming troso na nasa Agusan River. Galing daw ang troso sa bundok kung saan may legal na sawmill operations. Kaya naipag-utos si Pangulong Aquino ang total log ban. Marami ang nagtatanong kung paano na ngayon ang kanilang kabuhayan. Kung wala din laging, wala din naman kaming trabaho eh. Wala na kaming trabaho. Wala na. Ang lokal na pamahalaan, tutol din sa total log ban. Kaya plano raw nilang iapila ang desisyon sa Malacanang. Na sana i-consider yung plight ng mga libo-libong workers na dependent sa wood industry. We believe na yung solusyon manggagaling din sa amin. Mel, dasal ngayon ng mga taga rito ang alternatibong kabuhayan. Magpupulong na rin daw ang local government upang masolusyonan ang problemang ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Chika Minute! Hello mga kapuso, may kalamigan ng panahon ngayon kaya naman maiinit na chika ang dala ko ngayong Friday night. Dinalaw ko ang mga aso at pusa na nirescue ng grupong POS. At mga kapuso, kailangan po ng mga nailigtas na hayop ng mga mag-a-adapt at mag-aalaga sa kanila. At Janet Jackson, ready na for her concert in PICC tonight. Abangan yan at iba pang chika, maya-maya lang. Pinayagan o nag-walk out sa isinagawang public consultation ng Department of Transportation and Communication ng ilang estudyante na kontra sa nakahambang dagdag pasahe sa LRT at MRT. Nagbabalas pa sila. Masusundan pa raw yan ng malawakang pag-walkout sa kanilang klase. Nakatutok si Bernadette Reyes. Agaw pansin ng realistang nagbihis kupido pa na magprotesta sa LRT sa Recto. Umaasa siya 10 ng mga kasamahan na mapapana nila ang puso ng Pangulo at hindi na ituloy ang pagtataas ng singil sa pasahe sa MRT at LRT. Nagprotesta rin ang mga estudyante sa public consultation kanina sa isang tanggapan ng LRTA. Buong tiyaga namang paliwanag ng DOTC sa mga estudyante. Umaabot na sa 6.6 billion pesos ang abono ng gobyerno para mapanatiling abot kaya ang pasahe. At kahit magdagdag singil pa raw, ang MRT at LRT pa rin daw ang isa sa pinakamurang public transportation. Pero nanindigan ng mga estudyante sa panawagang huwag nang itaas ang pasahe. Tumaas ang emosyon ng ilan hanggang sa winokautan nila ang konsultasyon. Tulad ng pag-walkout nila ngayong araw sa public consultation, mag-walkout rin daw sila sa kanilang mga klase sa February 28 kung hindi raw didinggin ang kanilang hiling na huwag nang itaas ang singil sa pasahe. Mas malaking walkout sa mga eskwelahan yung aming ilulunsad. At we're hoping na wag na nilang paabutin na dagundong ng mga protesta pa yung marating ng DOTC at ng gobyerno nila natin. No? Mga ilang araw lang naman po yung walkout. Ano po ba iyon sa kung hindi naman kami tuluyang makakapag-aral sa pagtaas ng pasahe? Naunawaan naman daw ng pamunuan ng DOTC ang mga estudyante, pero di raw nila narinig ang pinaka-importanting bahagi ng konsultasyon. Ngayon, 11 pesos ang boarding fee. Baka pwedeng ibaba, dadalhin namin sa LRTA board na ibaba ng 10. Tapos lalagyan mo pa ng 15% discount, baka wala nang increase ang student fare. Pero gaano man kaliit o kalaki ang itataas, pabigat pa rin daw lalo na sa pinakamahihirap na mga estudyante, tulad ni Remy Akinde. 25 pesos lang kada araw ang baon niya sa paaralan. Kaya kung itutuloy daw ang taas niya sa pasahe sa March 1, Maglalakad na lang po ako, papunta ko sa eskwelahan namin. bukas ipagpapatuloy ang konsultasyon kung saan mga manggagawa at miyembro ng maralitang tagalunsod ang titipunin. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Inamin ni Congressman Ronald Singson recently na si Lovie Poe ang dahilan ng kanyang pagkalulong sa cocaine. Ano kaya ang reaksyon ni Lovie dito? Makichika kay Lars Santiago. Malakas pero hungkag ang mga tawa ni Lovie Poe. Pinipigil ang ibulalas ang nagkukumawalang kalungkutan sa kanyang kalooban. Ugat siyempre nito ang pag-amin ng boyfriend niyang si Congressman Ronald Singson sa Hong Kong Court na si Lovie ang dahilan ng cocaine binge ng kongresista ilang araw bago siya mahulihan ng cocaine sa Hong Kong Airport. I don't want to share anything about
that topic anymore. It's too personal and too sensitive na kasi. Birthday ni Lavi sa Valentine's Day, pero walang anumang plano ang aktres. I'll be staying at home, cook my own meal. I mean, birthday is just another day. I'm 21 but I feel like I'm 50. So, Nagpapasalamat si Lavi na abala siya sa trabaho. Nagpo-promote siya ngayon kasama sina Richard Gutierrez, Solen Yusaf, Rian Ramos at Eugene Domingo ng Valentine movie nilang My Valentine Girls. Nagkaroon ng magandang bonding si Lavi sa co-stars niya sa pelikula at nakakatulong daw sa kanyang mga ito para mas maging masigla. because they're very fun to be with and ayun, it's like you need a good support system around you. Natatawa naman si Lavi na nabigyan ng ibang kulay ang minsang pagdalaw sa kanya ni Richard sa taping. Paliwanag ng aktres, magkalapit lang ang location ng taping nila ni Chard, kaya dumaan ang aktor sa kanilang set, kasama ang direktor ng Captain Barbell na si Dom Zapata. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, mga pusa't aso na dating minaltrato ng mga may-ari. Kamusta na kaya ngayon? Mamaya na yan. Time out! Isa pang Pinoy boxer ang nangangarap maging world champion. Nakahanda ang wala pang talong Cebuano na si Mercito Gesta na magbigay karangalan sa bansa sa kanyang laban ngayong buwan. Maki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. Dito sa Mandawi, Cebu namin dinatnan ng tinaguriang next bright prospect from the Philippines. Ang malimit na pinagkakamalang Mexicano dahil sa kanyang ngalang Mercito Gesta ay wala pang talo sa kanyang 20 pro fights. Umuwi sa Pilipinas sapagkat nalulumbay raw sa San Diego, California at hinahanap ng kanyang katawan ang mga bagay na kinalakihan niya. Lahat na miss ko dito, mga tao, kahit mga basura sa gilid. Hinahanap ni Sitong ang pag-aaruga ng kanyang mga magulang na laking tuwa sa nakakamit na ng anak sa larangan ng boxing. Kay Mercito nila nakikita ang pag-angat ang buhay, di lamang ng kanilang mag-anak, ngunit pati na rin ang kanilang mga kasama dito sa Barangay Labogon. Hindi rin siguro dahil lang sa pagtuturo ko sa kanya, sa ginagawa ko sa kanya, mayroon din siyang sarili na tagang bigay niya, likas niya na galing, lakas. Nagdadrive ako ng motor, pinapaano kahit ano lang, tiyan ko, walong buwan na. Parang mayroon akong sariling may bilida din ako. Kaya siguro ganyan, may sinyalis na kaiba siyang bata. Bago ang formal na pagsisimula ng ensayo ni Sitong para sa kanyang laban sa Pebrero 18, nag-sparring sila ng kanyang tatay. Bagay na ginagawa nila mula noong si Sitong ay 7 taong gulang pa lamang. Ang number one talaga na parang sa tingin ko na idol ko talaga pati sa buhay ko yung tatay ko. Kasi siya talaga lahat Nakita ko nung maliit pa ako. Sa yung style niya. Ganito din ako paglaki ko. Kick sa bass. Mahaba-haba na rin ang panahon na inilagi niya sa Amerika para doon makilala at humaba na rin ang listahan ng kanyang mga nagiging biktima. 10 na ang nakalalasap ng pagsik ng kanyang kamao mula nang magsimula siyang lumaban doon noong 2007. Naniniwala si Sitong na sa taong ito niya makakamit ang inaasam na world title at ang salata niya ay ang kahirapang nagpatibay sa kanya. Kailangan magtrabaho ka para mag-survive. Kaya yung buhay dito, medyo mahirap. Siguro dahil sa ganyan, marami mga Bisaya ng mga tao na matigas din sa laban. Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras.